Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kung may award nga sa Best Executive ngayong off-season, ito nga ay ang GM ng Houston Rockets, ng Denver Nuggets o kaya naman ng Atlanta Hawks, at least matapos ang ilang araw ng free agency. Solid din si Nico Harrison sa Mavs, subalit may halong swerte nga ang makuha ang number 1 pick sa draft. Pag-usapan natin ang Houston Rockets. Unang galaw na ginawa nila ngayong off-season ay ang mapapirma ang best offensive rebounder sa NBA ngayon na si Steven Adams sa isang 3 years contract extension. At malaking bagay ito dahil imbis nga na mapunta si Adams sa Lakers o Warriors na nasa same conference, napanatili nga nila ito sa kanilang team. Nasundan ito ng contract extension ng kanilang head coach Ime Udoka. So locked in na din nga ang kanilang coach for the long run. Kasunod naman ito ang blockbuster trade involving Jalen Green, Dillon Brooks, ang number 10 pick kapalit si Kevin Durant. Napag-usapan natin dito na for the next 2 years ay hindi magiging problema ang kawalan ni Jalen Green dahil kayang-kayang ang punuan ni KD ang 20 points per game nito. Plus, mabibigyan ka pa ng player na hindi kabado sa playoffs at tiyak na gagawa ng higit sa 25 points per game at least kung pagbabasehan natin ang kanyang average. Nabanggit ko din sa inyo na mas malaking kawalan dito ang depensa ni Dillon Brooks sa wing position. Well, unang galaw ng Houston Rockets sa free agency ay binigyan nila si Dorian Finney-Smith ng 4 years $53 million contract, ang one of the best 3-and-D players na available sa market. Shooting 41% sa 3-point line last season, plus he can defend multiple positions. Bukod dyan ay napapirma din nila ng contract extension sila Fred VanVleet, Jabari Smith Jr. at Aaron Holiday. Kaya naman ngayon ay may projected lineup sila ni Fred VanVleet, Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. at Alperen Sengun sa starting lineup. Sa second 5 naman ang number 3 pick last year Reed Sheppard, Summer League MVP Cam Whitmore, Dorian Finney-Smith, Tari Eason at Steven Adams. Nasa bench pa nila sila Aaron Holiday, Jeff Green, Jack Landale, Jason Tate at Clint Capela. May 15-man deep roster nga sila mga kaibigan. Ang kanilang second 5 members bukod kay Cam Whitmore ay pwede na maging starter sa ibang team. Si Clint Capela na third string center ng Rockets ngayon ay starter na kung Lakers ang pinili niya. Ganun nga kalalim ang lineup ng Rockets ngayon mga kaibigan. Hindi nga understatement kapag sinabi natin na may another super team si Kevin Durant ngayon. Hindi man ito napapalibutan ng mga MVP at multi-time all-star tulad sa Warriors at Brooklyn Nets noon. Subalit kung titingnan natin ang bench ng Warriors at Nets kumpara sa Rockets team na ito, posibleng mas malalim pa nga ang lineup ng team ngayon ni KD. Kahit nga na magtamo ng injury si KD o mag-load management siya at maglaro lamang ng 30 games sa regular season, ay may kakayahan nga ang team na ito na magtapos sa top 5 sa napakatindi na Western Conference. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?